Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 13, 2025. Nakakalungkot po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kahapon ng mga 11 a.m., inaresto po ang dating Pangulo sa NAIA pagdating galing sa Hong Kong. At kagabing 11 p.m., kinonfirma mismo ng bangag na Pangulo na si PBBM na di umano dinala na sa Hague, Netherlands, ang dating Pangulong PRRD upang isuko sa ICC o sa International Criminal Court. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat tayo po ay hindi na membro ng Statute of Rome. Nag-withdraw po ang Pilipinas as a member noong March 2019. At ito naman po ay paulit-ulit na kinukonfirma ng kasalukuyang bangag na Pangulo na si PBBM na walang jurisdiction ang ICC. Sa makatwid, kung wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, the warrant of arrest issued by it is void ab initio, meaning wala pong bisa. Kaya lamang ang sabi ng bangag na Pangulo, kung ang warrant of arrest ay o sapagkat ang warrant of arrest ay idinaan sa Interpol, itong International Police ang inatasan ng ICC. So mapipilitan o napilitan ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol sapagkat tayo di umano ay may commitment sa International Police o Interpol na makipag-cooperate. Ang sinasabi po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung ang warrant of arrest mismo na inisyo ng ICC ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang, kahit kaninong entity o kahit saan entity ito ipadaan sa Interpol man, yan ay void pa rin, walang bisa. Sa makatwid, walang tungkulin ang pamahalaang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol upang iserve ang isang void na warrant of arrest. Pero ang tanong po, bakit ito pinayagan ng bangag na Pangulo si PBBM? Sapagkat ito po ay paraan ng kasalukuyang bangag na administrasyon na ma-eliminate, maalis sa kanilang landas ang mga Duterte. At inumpisahan na nga ito dito kay Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. At sa susunod naman itong impeachment, which is pending trial with the Senate para matanggal sa kanilang landas si Inday Sara. So in other words, this is a political persecution by the Marcos administration against the Dutertes. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po tama ito. This is not a matter of Marcos between Dutertes. It is a matter of the Republic of the Philippines being a sovereign state. Ano po ang implication
ng ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Nakakahiya po tayo sa international community. Imagine for an independent country like the Philippines mismo submitting its citizen to be tried by the International Criminal Court, where in fact our criminal justice system is perfectly functioning. Ano po ang ibig sabihin nito? Isinuko ng bangag na Pangulo ang independent o independensya, the independence of the Republic of the Philippines to serve his personal interest. Ano po ang personal interest dito ng bangag na Pangulo? Maalis sa kanyang landas si PRRD upang matiyak ang kanilang pananatili sa kapangyarihan even beyond 2028. So isinuko niya ang kalayaan ng Republika ng Pilipinas. Nagpapakita po sa buong mundo na ganito kagago, kawalang hiya ang bangag na Pangulo. At ang nakakalungkot po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nagiging asong sunod-sunuran ang mga taong nasa kanyang pamahalaan. Halimbawa po dyan si Enrile in his capacity as Chief Legal Counsel, si Bersamin in his capacity as Executive Secretary, si Boyeng Rimulya in his capacity as DILG, si John Vic Rimulya in his capacity as DILG Secretary, si Marbil in his capacity as PNP Chief, itong si Tory in his capacity as DIG Siba o itong chief ng CIDJ, Criminal Detection and Investigation Group. Ito po talaga ang executor, itong si General Torre na napakakapal ng mukha. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin ang ginawa ni PRRD para sa mga Pilipino. Siya po ang Pangulo na maraming nagawa para sa mga Pilipino. Pero ito po ang iginaganti ng kasalukuyang administrasyon na walang utang na loob. Si PRRD ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Marcos Sr. Si PRRD ang dahilan kung bakit naging Pangulo si BBM. Ngunit para sa kanilang personal na interes upang manatili sa kapangyarihan, kanila ngayong pinipersecute si PRRD at si Inday Sara. Nakakalungkot po. Sa bagay, ang ating kasaysayan ay punong-puno ng kataksilan sa mga taong totoong nagmamahal sa bayan at mismo kataksilan mismo sa ating bayang Sinilangan. Noong panahon po ng revolusyon laban sa mga Kastila, alam natin po, si Andres Bonifacio, the founder of the Katipunan, ipinapatay po ni Aguinaldo upang masigurado na wala siyang mapalakas niya ang kanyang kapangyarihan bilang
revolutionary president. Pinapatay po nila si Bonifacio. Si Antonio Luna ang pumatay with the greatest general of the revolution. Pinatay po ng kanyang kapwa revolusyonaryo dahil sa inggit. Noong panahon po ng Hapon, mayroong tayong tinatawag ng mga makapili. Ito po ang mga Pilipino na kumampi sa Hapon. Habang marami nating kababayan ay nakikipaglaban, sila ay tumulong sa Hapon. At marami silang itinurong mga Pilipino na makalaban ng Hapon na ipinapatay. Sabi nga ng nanay ko, yung kanyang tatay, my grandfather and the mother side was one of the casualties ng mga makapili. So, ito po sa makabagong panahon. Ito ngayon, the modern day traitors, pinangungunahan po ni Trillanes, ni De Lima, ayan, at itong mga nabanggit natin pangalan, yung bangag na Pangulo, yung First Lady niya, si Lisa Araneta Marcos, yan sila Enrile Bersamin, mga members of the House of Representatives na nagbubunyi na si PRRD ngayon ay ikinakakulong sa Hague. Itong mga members ng House of Representatives ng mga tuta o aso ng bangag na Pangulo dahil napabayaran ng malaking pera ay sunod-sunuran sa bangag na Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ilalim po ng administrasyon ng bangag na Pangulo, lalo na po kapag nagtagumpay sila na pati si Inday Sara ay kanilang ma-eliminate, tayo po ay nahaharap sa isang napakadilim na kinabukasan with BBM and his men with their syndicate to perpetuate in power. Wala pong patutunguhan ang bansang ito. Kaya po inuulit natin ang ating panawagan sa mga kabataan bilang pag-asa ng bayan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ilunsad po natin ang EDSA 3, patalsikin ang bangag na Pangulo upang ngayon pa lamang ay wakasan na ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po titigil ang bangag na Pangulo upang pagnakawan lahat ng pera, kayamanan ng bansang Pilipinas, na nakawin po nilang lahat kasama ang kanyang mga alipores. Magpapayaman po sila. At pag ang masa ay nag-rebuild na, lilipad na lamang sila papunta sa ibang bansa sapagkat marami na silang negosyo doon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kawawa po ang masang Pilipino na siyang maiiwan na magdurusa ng habang buhay, dulot ng kasakiman ng mga nasa kapangyarihan na walang ginawa kundi magpayaman. Sasabihin po natin, daanin natin ito sa isang demokratikong proseso. Mayroon namang eleksyon. Well, sana nga po. Ngunit makikita po natin that even the COMELEC is now reduced as their instrument to perpetuate in power in terms of assuring
by way of manipulating the election result. Ngayon pa lamang, naging malaking iskandalo na rin ang COMELEC. May isang tao in the person of Attorney Respicio na nagbulgar sa vulnerability ng sistema ng automated ng voting counting machine. Pero sa halip na pakinggan ito ng COMELEC, dinimanda yung tao dahil sinisiraan daw ang integridad ng eleksyon. Ganito karumi manipula ang kasalukuyang administrasyon. Kailan lamang po nabalitaan natin na isang adik 30 bisis na pinagsasaksak ang kanyang asawa mismo sa faculty room ng isang eskwelahan dyan sa Parañaque. Namamayagpag po ang mga adik, ang mga drug posers. Nagbobonyi sila ngayon sapagkat ipinakulong ni PBBM na isang bangag na Pangulo si PRRD dahil sa kanyang drug on wars. Ipinagmamalaki ng kasalukuyang Pangulo na ngayon wala nang adik na namamatay, wala nang poser na namamatay. Pero ang katotohanan, ang mga adik, ang mga posers ang pumapatay ng mga inosenteng mamamayan at wala silang sinasabi tungkol dito. Noong panahon ni Duterte, takot ang mga adik, takot ang magnanakaw, takot ang mga hood-upper, takot ang mga pulis gumawa ng anumang krimen. Takot ang nasa pamahalaan na mangurakot sapagkat alam nila may kalalagyan sila. Pero ngayon, kabaliktaran lahat mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Rampant ang korupsyon sa pamahalaan. Kanya-kanyang kurakot at hinahayaan ito ng bangag na Pangulo kasi mismo sila ang nangungurakot. Ang kriminalidad na mamayagpag, ang droga na mamayagpag. Hinahayaan nila ito sapagkat ito mismo ang negosyo ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Ang kawawa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang tahimik, ang mapayapa at mahirap na mamamayan na lalong naghihirap, lalong pong nasasadlak sa karumal-dumal na kalagayan ng ating bansa dulot ng bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon. Kaya nga po, mahal ng taong bayan si PRRD at nananatiling popular sapagkat alam natin kung ano ang kanyang ginawa para sa bayan. Sa katotohanan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ako mismo hindi ko ibinoto si PRRD noong 2016 when he was a presidential candidate. Pero months after umupo siya at pinangalanan niya ang mga malalaking posers mismo sa pamahalaan, mayor, governor, congressman, at may ilang mga judges na protector. Doon po tayo nagsimulang tangkilikin, suportahan ang kanyang administrasyon. For the first time in 2022, we voted for Marcos. Ever since, hindi po natin ibinoto ang mga Marcos.
because of what his father did, Ferdinand Marcos Sr., but because she was with Sara Duterte. And we believe in good faith that he would follow the legacy of the PRRD. PBBM won the presidency. But few months after na umupo siya, kabaliktaran po ang kanyang ginawa sa kung ano ang ginawa ng dating PRRD. At ngayon, ang culmination nito ayun, dineliver niya sa ICC ang Pangulo upang doon ikulong sa Hague, Netherlands. Doon litisin at doon parusahan. The height of treachery. Ito po ang pinakamataas na uri ng pagtataksil sa bayan, sa sambayan ng Pilipino at sa dating Pangulong PRRD. At wala na pong solusyon dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kundi ang EDSA-3. EDSA-3 lamang ang makakapagpatalsik sa bangag na Pangulo upang wakasan itong kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang ating pong panawagan sa lahat na nagmamahal sa dating Pangulong PRRD. Ang panawagan po natin sa lahat na nagmamahal sa bayan. Magkaisa po tayo at magtulungan. Maglunsad po ng people power. Naniniwala po tayo kapag 2 araw, 3 araw na nanatili po ang sambayan ng Pilipino sa EDSA, millions. Marami po sa PNP at sa armed forces ang susuporta sa sambayan ng Pilipino. They will declare their support to their commander-in-chief, knowing that he no longer serves the interest of the Filipino people. Hindi po masamang patalsikin ang isang adik at bangag na Pangulo. Hindi po masamang patalsikin ang isang magnanakaw at korap na Pangulo. Hindi po masamang patalsikin ang mambubudol sa sambayan ng Pilipino. At hindi rin po masamang kontrahin, labanan ang mga taong nakapaligid sa kanya na nagiging sunod-sunuran sa bangag na Pangulo dahil sa pirang ipinampabayad sa kanila. Sapagkat itong mga tao na ito na nakapaligid sa kanya, kasama po ang Pangulo, ang bangag na Pangulo, ay pinaghahati-hatian na nila ang kayamanan ng sambayan ng Pilipino. Habang nagdurusa sa kahirapan ang masang Pilipino, ang mga taong ito na naghaharing uri sa ating lipunan ay nagpapakasarap sa hirap, sa dugo at pawis ng masang Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wala pong gagawa nito kung hindi tayo mga mahihirap at nasa mayuryang mamamayan. At ito po ang tamang panahon para gawin ito. Ilungsad ang EDSA-3.
Huwag po tayong matakot sa pananakot ng mga pangandak, mga taong nakapaligid kasama ng Pangulo. Sapagkat kapag tayo po ay natakot at hayaan natin na mangyari ito, tuloy-tuloy po ito. At habang tumatagal, mas mahirap na labanan, mas mahirap na putulin ang kasamaan ito. So let us do it at the earliest opportunity. Malaking persa po ang mga kabataan. Yung mga estudyante, ngayon kayo lumabas sa kalsada at isigaw ang inyong galit laban sa bangag na gobyerno, laban sa bangag na Pangulo. Ipakita po natin ang tuloy-tuloy na suporta kay PRRD sapagkat siya ang simbolo ng ating laban sa bangag na administrasyon, laban sa kurap na administrasyon. Huwag po natin hayaan na magtagal po ito. Pansamantala, wakasan natin ang ating talakay ngayong umaga. Maraming salamat.